tayo sa maaksyong balita sa Magdamag. Arestado ang dalawang lalaki sa Caloocan City matapos mabuking ng mga pulis sa plano nilang pang-hold up. Katwiran ng isa sa mga suspect, pang-birthday raw sana niya ang madedilihensya nila. Nagbabalita si Jay De Castro. Sa presinto na lang napaamin ng dalawang lalaking ito sa balak umano nilang pang-hold up sa araw na yun. Ang rason ng isa sa mga suspect na si Joseph, para lang daw sa birthday niya. Kaya naisip nilang mang-hold up. Nagipit lang po. Ah? Nagipit. Hindi ba kayo naawa doon sa mga nabibiktima? Ilang beses nyo ba ginawa yun? Ngayon pa lang po, wala pa naman po kami na biktima. Sa boundary ng barangay 178 at 179 sa Caloocan City, nagpang-abot ang mga pulis at ang dalawang suspect. Nang makitaan ng kahina-hinalang kilos ang dalawa habang sakay ng motor. Suspicious na rin kami na baka may dala. Yung na yun, biglang kumaripas yung isa. Yun, doon na nagkaroon ng habulan. Nahulihan ang mga suspect ng dalawang revolver at isang sachet ng marijuana. Pero todo tanggi naman dito si Reynaldo sa bintang sa kanila. Giit niya, hindi raw sa kanila ang nakuhang revolver. Wala, tinabos lang yun. Kasong illegal possession of firearms at paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng mga suspect. Jay De Castro, News 5. Wala tangkang pang-hold up, dito naman tayo sa tangkang pagnanakaw. Isang lalaking languraw sa alak ang kakasuhan sa Mandaluyong City matapos niyang tangkaing umanong pasukin ng isang condo unit doon. Nahuli raw ang suspect na si Benigno Padlan na sinusubukang buksan ang pinto ng isang condo unit sa ikawalong palapag. Pero katwiran ng suspect, naligaw daw siya doon dahil sa sobrang kalasingan. Ilang sandali pa, dumating ang kapatid ng suspect at iginiit na walang masamang plano ang kanyang utol. Hindi naman nakumbinsi ang mga gwardiya at ang may-ari ng condo unit. Sasampahan ng mga kasong trespassing at alarm and scandal ang suspect. Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Imbis na lesson sa math o science ang naririnig ng mga estudyante ng Tejeros Convention Elementary School sa Rosario, Cavite, ay ang non-stop na kantahan ng mga lasing ang kanilang nagdidinig. Isang pader lang kasi ang pagitan ng eskwelahan sa isang videoke bar na pagmamayari umano ng pamilya ng isang konsyal roon. Narito ang reklamo. Hindi ho, nung umpisa pa lang kung kinabit yung marami nung nagre-reaksyon. Wala ho kami magawa kasi ang kapitan tatay, tapos ang may-ari, konsehal ng bayan mismo. Si Mau Luna po yung may-ari mismo, tapos yung kapitan po namin, si Antonio Luna po. Halimbawa, pagdadaan ho nila, nakikita nila yung mga nagsasayawan sa loob. Yun ho ang nakaka-apekto sa kanila. At saka ang karamihan ho ang bata rito, maliit pa mga na ho ang utak, mga bastos na ho dahil sa nakikita. Kasi ho, yung karamihan ho sa tanod niya nasa Dabber Cards po. Tapos ho, kakatapos po doon, inuwi po sa barangay hall. Kaya ho, hindi kami ma-aksyonan. Pagtatawagin nyo sabihin, wala lahat ang tanod. Yung pala, nasa taas lang po ng barangay hall. Pakinggan natin kung sintonado ang boses ni Konsehal Mau Luna Jr. na nasa linya natin mga telepono. Ang pamilya daw ni Konsehal ang nagmamayari ng maingay na videoke bar na iyan. Magandang hapon po, Konsehal Sir. Konsehal? Magandang tanghali po, sir. Okay, tanghali. Konsehal, ano bang nangyari dyan? At yung videoke bar, pader lang pagitan sa eskwelahan, di ba? Dapat 200 meters yung layo? Apo, bali yan po, sir, ay nagbubukas lang po ng 6 o'clock ng hapon. Inaabot po ng mga hanggang 1 or 2 o'clock ng umaga. Depende naman po sa araw. Friday, Saturday po, inaabot po ng ganong oras. Okay, sabihin na po natin 6 o'clock lang po for the sake of argument. Ano po, para mapabilis po tayo. Pero still, nasa batas pa rin yan ordinansa kahit sa munisipyo. Ang pagkakaalam ko, dapat ang layo sa isang eskwelahan ng isang videoke bar, bilyaran, kung ano pa man, entertainment centers, 200 meters po, Konsehal Sir. Apo. O bakit po yan? Dikit, pader lang. Ito ba'y dahil kayo pong may-ari niyan? Ay, hindi po. Hindi po sa akin yan, sir. Kanino po yan? Pwede sa inyo? Sa hipag ko po yan, sir. Sa hipag nyo? Hindi po sa akin. Opo. Sir, so kaya po siguro nabigyan ng lisensya, sir, permit, kahit na bawal, sapagkat yun po'y pagmamayari ng inyong kamag-anak. Ganun po ba, sir? Konsehal? Hindi naman po siguro ganun, sir. Dahil hindi naman po, wala pong batas dito sa munisipyo na ipinagbabawal po yung ganung klase. Dahil hindi naman po siya matatawag na beer house at hindi rin po yung sinasabi po nilang malaswa
Dahil wala naman pong sabihing babaeng nagsiserve, wala pong ganun doon. At kung gano'n naman po at may nagre-reklamo, sir, kakausapin ko po yung may-ari na baguhin nila yan, gawin nilang restaurant yan, at kung ano po yung dapat baguhin para na lang po mawala po yung reklamo. At saka yung sinasabi nyo kanina, sir, na 6 o'clock at saka hanggang 1 o'clock lang yung operation ng Opo. KTV na yan. Depende po pag Friday, Saturday, sir. Pero sir, may mga teachers kaming nakausap, ang sabi ho, kahit na raw tanghali, hapon, meron daw hindi pong kumakanta. Sir, hindi po nagbubukas ng tanghali po yung Dabber Cats Resto Bar po. Hindi po nagbubukas ng tanghali. Hindi po nagbubukas. Ibig sabihin yan. ho, sir, nagsisinungaling po yung mga gurong nakausap namin, kayo po Pwede hindi sinungaling. Sir, pwede po nila kaming mag-usap po kami at talaga pong wala pong nagbubukas. Sir, wala pong tao ng tanghali po yun. Dumarating lang po ang mga empleyado doon. Tinanong nga namin sa mga teachers kung kumakanta kayo doon ng My Way. Hindi po. Hindi. Oho. Pero sir, ano po, kung gano'n naman po na mag-usap po kami at kung ano po yung dapat baguhin ay kakausapin ko po yung may-ari. Kakausapin yung may-ari. Opo. Yung kakausapin yung sarili nyo, sir? Hindi po ako may-ari, sir. Hindi talaga kayo may-ari? Hindi po ako Sino po may-ari ulit, sir? Si Miss Melanie Villanueva po. At kaano nyo po yun, sir? Hipag ko po yun talaga. Hipag nyo. Opo. Okay, sige. So, yung action nyo po ay magiging papalitan na yung video Opo, gawin ng restaurant. Pwede naman po kaming mag-usap na para malaman ko ano po yung mga dapat namin gawin. Okay. Pero yun pong 12 o'clock ginagamit po ay wala pong katotohanan yun. Sige. Opo, wala pong katotohanan yun. Salamat po, Konsehal sige po. Mauluna. Salamat po, sir. Salamat po, Sige sir. po. Thank you po. Hit mo na kailangan pala na kapag may eskwelahan, it should be 200 meters kung meron kang bar. Kasi nabanggit niya na pwede daw yun dahil wala naman daw sumasayaw. But as far as I can remember, yung batas yata states na kapag bar, kapag meaning may mga inuman, it should be a certain distance from a school, regardless kung may sasayaw o wala. Yes. At saka Diba? ang pagkakalam ko rin, alam mo, mga entertainment center, bilyaran, Yes. computer shop, bawal yan. Kasi nga, nakaka-istorbo sa mga estudyante Yes. at imbis na pupunta yung mga estudyante sa eskwela, na pupunta doon sa lugar na yan at naging, parang bisyuhan. Diba? So bawal yan. In this case, ang sa palagay ko, kaya naaprubahan yan, kasi, di ba, may ordinansa, na bawal yung mga ganong klaseng lugar. Yes. Because yung kamag-anak, yung may-ari ay kamag-anak ni Konsehal. Nako. Anyway, nangako naman si Konsehal, gagawin daw restaurant na lang at hindi na video okay. Para aksyonan ng timbring yan, kakusapin natin si Rosario Cavite Mayor Nonong Ricafrente Jr. Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali sa inyo, Rafi, sa ating mga nakikinig sa inyo. Mayor, sir, alam niyo na po yung problema kung bakit po kami napatawag sa inyo, Mayor, sir? Ang sinabi sa akin kanina ni Romel, tungkol daw dito sa isang KTV na Opo. allegedly being operated by one of our councilors. Kaya nga po, nagtataka kami in the first place, bakit po nabigyan niya ng permit, samantalang meron naman tayo tinatawag na 200 meters away dapat ang lahat ng mga entertainment center, restaurant, or video okay bar, lalo ng ganun, sir. Bakit po nakalusot, Mayor? Totoo niya, Rafi, no? Kasing nag-apply dito yung Melanie Villanueva, no? At yung kasing distansya na sinasabi na mga 200 meters away from the church or from the school, sana, okay yon kung yung establishment nag-operate kahit daytime, no? Kahit daytime, kung tabi ng eskwela, dapat bawal talaga yan. Nagtitinda ng mga beer, di ba? Okay. Kung sa gabi naman, wala namang pasok, di ba? So, kung i-apply natin yan, halos totally wala na kasi andito itong bayan natin Halos wala na mag-operate dito. Pag ganyan, kahit na mga restaurants, wala pag in-apply na 200 meters na, Opo. na regulasyon. So ibig sabihin, sir, kapag i-apply yung batas na 200 meters away from the school, so mawawala ng negosyo dyan sa inyong lugar. So ibig sabihin, sir, sobrang dami ng eskwelahan dyan, mga 100 eskwelahan meron sa Rosario, 1,000? Hindi naman. Kasi dito, tabi-tabi kasi na mga establishment. Sa dami ng EPSA kasi, mga tatulaw sa EPSA, dito, kahit any available space, tinatayo nila. Ilan po bang eskwelahan dyan sa inyong lugar, sir? Dito, sinasabi na siguro yung Tero Elementary, Convention Elementary, tsaka yung si Kabsu, yung State University, nandun sa loob yun, sa loob ng kampo. So sabihin natin, binanggit yung eskwelahan, 3 lamang.
Hindi lang, meron pa rito. Meron, Okay. Kasi sabi nyo kanina, sir, kung susundin yung 200 meters na bawal ang mga restaurant o KTV bar, mawawala na negosyo sa buong lugar ninyo. Mukhang hindi ata tama yung sagot nyo, sir. Mukhang... Hindi naman. Hindi naman. Ibig sabihin, kung sisbihin mo, i-apply natin 200 meters away from the school, totally, walang magtatayo doon sa tabi niyan. Ayun, wala magtatayo sa tabi nun. Pero makakapagtayo pa rin po ng mga negosyo dyan sa inyong lugar. Kahit na sundin yung... Masyado malayo na, sino pang kliyente nila? Halos nandito sa commercial itong mga schools natin. Sasadyain po nila kasi talagang, batas is batas, dapat susundin po yun. Sasadyain yung mga kliyente yun. Alam niyo, yung mga lasenggo, yung mga pupunta ng KTV bar, kahit na gaano kalayo, sir, kahit na saang lugar yun, kahit na sulok-sulok yan, dadayuin pa rin yan, sir. Tama yun, tama yun. Pero ang katwiran natin dito, ito naman, Rafi, napag-usapan lamang natin to, no? Discussion lang naman natin to. Kung sa gabi lang naman sila nag-operate, di ba? At hindi naman nakikita ng mga bata sa umaga. Pag school hours, sarado naman sila. Wala silang operation, di ba? So, for consideration naman sa kanila, mabubuhay yung negosyo dito, di ba? Gano'ng karami din kasi yung mga taong nabubuhay dyan. Sa gabi lang. Sir, Pwede sila, di ba? sir, para mapashortcut tayo kasi umahaba na. Oo. Kailan nyo po magawa ng remedyo at ma-action na itong problema ito dahil kahit sabihin natin sa gabi lang sila nag-ooperate pero bawal pa rin po talaga yan kung susundin po natin yung mga ordinansa natin. Ano po? At marami rin po nagrereklamo lalo ng mga guro. Sir, kailan nyo po actionan, Mayor? Sige, kung kausapin ko yung mga guro dyan, mga teachers, at kung wala naman silang reklamo, di kahit moto proprio, pwede natin pasaran yan, di ba? Good. Talagang public interest na kinakailangan, pasaran yan, papasaran natin, Rafi. Opo. Walang problema sa atin yan. One more thing, Mayor. Oo. Ayon po sa reklamo, yan daw pong lugar na yan, ginagawang tambayan ng mga tanod eh. Diyan daw tumutonggay yung mga tanod, sir, sa gabi. Sa halip na Ganun mag-ikot, ba? On On the house daw po, sir, yung inumin. On the house, tsaka pulutan. Hindi mo pwede yan. Sabi ko si Kapitan Tunying, yung tatay ni Consiel Mau. Okay. At sabihin natin, hindi po pwede. Bis na mag-ronda sila, dyan sila ronda. Yun nga po, sir. Gagawin lang tambayan. Hindi po pwede yan. Yung mga tanod daw, sir, ang lalaki na ng tiyan, busog-busog daw, sir, sa inuman, ano? Hindi naman po pwede yan. Napatawa si sir, oh. At ito, pagkatapos nito, tatawagin ko agad yung mga yan. Yes, sir. So, tapos na po problema, sir, ha? Okay. Salamat, Rafi, ha? Salamat po, Mayor, sir. Sige. Okay, Gandang bye-bye. tanghali po, Mayor. Okay. Para sa inyong mga reklamo, suggestions sa amin, ipadala po ninyo ito sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-616-064. Mahaba-habang bakasyon naman ang naghihintay para sa ating mga kapatid ngayong Christmas. Idineklara na kasi ng palasyo na special non-working holiday ang December 24 habang regular non-working holidays din ang December 25 na araw ng Pasko at ang December 27 ang Lunes na pinakamalapit sa Rizal Day. Bagamat may pasok na po ang December 30, ginawang non-working holiday naman ang December 31. Kaya kahit papano, may extended weekend pa rin ang pagpasok ng 2011. Ito, Ameline, may kumakalat na video ngayon sa internet. Ang dahilan ay away dahil sa isang lalaki.